Yo, what up sa inyo dyan? Tara pag-usapan natin itong balita patungkol sa pahayag po ni Senador Zubiri. Patungkol po ito sa pagkakaroon ng lifestyle check sa mga government officials po natin. No? Sabi nga ay dapat ito po ay para sa lahat ng opisyal, appointed man o elected. So yan ang pag-uusapan natin sa video na ito, at kung hindi ka pa naka-subscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Tara, umpisahan na natin to. Let's go! So yun nga mga tol, tara pag-usapan natin to, no? So sabi nga ay dapat daw ay isailalim sa lifestyle check ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno, appointed man o elected. Ito ang posisyon ni Senador Juan Miguel Zubiri matapos iutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasagawa ng lifestyle check sa government officials. So pakinggan po natin ang ilan sa parte ng pahayag po ni Zubiri dito at magbigay po tayo opinion after nyan. No? Singit-singit na lang tayo anywhere sa video. Let's go! The silent is a public document. We submit it to the ombudsman. We also submit it to our agencies of government. Pero I just want to question na huwag sanang gamitin yung salin as a weapon against politicians. Kasi nangyari na yan dati under Chief Justice Corona. They weaponized the salin against him. Walang problema para kay Senate Deputy Minority Leader Juan Miguel Zubiri ang pagsasapubliko ng kanyang Statement of Asset, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito ay bilang bahagi ng pagiging transparent nito kaugnay ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isailalim sa lifestyle check ang mga opisyal ng gobyerno. Ngunit binigyan diin ng senador na ilang opisyal, partikular na sa local level, ay maaaring hindi lubos na nalalaman ang pag-fill out ng SALN at may makalimutang ilang items. Gayunman, pabor ito sa pagsasailalim sa lifestyle check, ngunit dapat anya ay gawin ito sa lahat ng mga opisyal. Dapat ang lifestyle check siguro ay dapat lahat, both appointed and elected, because we are not also exempted from these lifestyle checks, di ba? So dito lang sa part na to, no? Okay yan, no? Maganda yan. Pabor po si Senador Juan Miguel Zubiri. It's a positive feedback from him sa utos ng ating Pangulo, si Bongbong Marcos Jr., na magkaroon ng lifestyle check ang mga government official, no? It's a positive thing to hear yung position po ni Senator Tito, no? Senador Juan Miguel Zubiri. But no, dito sa bandang to, no, sa natin pinost yung video, ang habol lang, ano, may dagdag lang. Dapat daw po ay hindi lamang, no, mga elected kundi pati appointed. So kung titignan natin maigi, hihimayin natin yung kanya mga pananalita, no? No, again, wala tayong kakampihan, no? Gitna po tayo. Gitna. Kung ano yung tama, supportan. Kung ano yung mali, tutulan, no? Ganun lang kasimple yun. Sino man yung nagsasalita. And dito po kay Juan Miguel Zubiri, Senador Juan Miguel Zubiri, okay po yun. Approve siya, positive na bagay. Kaya lang yung dagdag na dapat appointed man o elected, no? Maganda rin eh, no? Maganda rin pakinggan, maganda. Pero paano gagawin ito kung pati ang mga sarili nila imbestigahan na nila, no? Halimbawa, sabihin na natin, no, kahit wala naman tayong alam talaga, hindi natin sure, no? May mga binabanat po sila sa administrasyong ito, ang mga appointed ng Pangulo, ang Pangulo himself is corrupt, 'di ba? Yan naman ang mga binabato nila eh. Paano nga kung totoo 'yun, no? 'Di ba? Wala na mag-iimbestiga dito sa mga hindi appointed, no? Kumbaga para sang ano, parang para sa akin lang siguro ako lang to o ano man. Yung opinion ni Juan Miguel Zubiri, no, ni Senador Miguel Zubiri,
positibo sa kabilang dako, pero in the other hand, ito po ay parang tila pag-question din at the same time. Kasi dapat appointed man, hindi lamang elected, kundi pati appointed man ay dapat ay imbestigahan din, magkaroon din ng lifestyle check. So, paano mangyayari, no? Sa akin, excuse. Sa akin po, kung akong iisipin ko, mas okay siguro, no? Hayaan mo mag-imbestiga at mapanagot kung ano ngayon. No? Kasi yung appointed, 'di ba? Kumbaga, yung kasalukuyang administrasyon ngayon ang babalatan natin ngayon. Mawawalan ng gobyerno, no? Kung pwede naman silang imbestigahan din later on. Kumbaga ganun ba? Paano siya magwo-work lang? Pero kung investigasyon man patungkol sa lahat, kung lahat imbestigahan, ako rin pabor doon eh. Pero paano mo gagawin 'yon? Sino, no? Siguro kung gusto naman talaga, may paraan. No? Magagawa ng paraan 'yan na both appointed and elected maimbestigahan ngayon without losing any function, without pagkasira sa ating gobyerno talaga sa kasalukuyan, no? Kasi hindi naman ganun 'yon, no? Wala nang mag-iimbestiga talaga. Parang sinasabi mo, wag na lang. Pero hindi 'yun ang sinasabi ko, Hindi 'yun yung sinasabi ko na talagang sinasabi yan ni Juan Miguel Zubiri. Kumbaga, 'yun ay point of view ko. 'Yun ay pananaw ko sa kanyang opinion. Kasi pare-pareho sila, 'di ba? Pagdating sa impeachment ni Sara Duterte, no, sabi niya, no, ano ba yung ibig sabihin ng bloodbath? No, damay-damay. Na bakit ako lang? Parang ganun, no? No, correct me if I'm wrong, disclaimer lang. So kung aalalahanin ko, parang ang naaalala ko ay sabi, bakit siya lang, no? Marami din diyan, 'di ba? Iba. Kaya parang wag na lang kasi madami naman. Parang ganun ang dating. No, parang the same lang tong comment ni Juan Miguel Zubiri na hindi naman siya kumokontra, no, pero may suggestion siya na bakit, no, hindi dapat maging elected lamang ang anuman. No, kasi sila parang lalabas hindi sila appointed kasi, 'di ba? Through vote. Sila po ay naupo sa mga posisyon nila. So, ang babanatan nito naman, parang ang bigat ay papunta sa mga appointed at sa kasalukuyang administrasyon din 'yan. So, anyway, tuloy po natin. Ano pa mga opinion niya? Yan lang po yung opinion ko patungkol dyan sa sinabi niya na yan, sa part na yan. Let's go. May mga politiko na wala naman po silang income rather than their income from being a politician, at makikita mo naka Rolls Royce, naka Ferrari, paano naman nila makuha ito mga mamahalin na sasakyan? Kailangan yan tugma sa kanilang BIR, di ba? BIR tax payments and income generated from other sources. Suwestyon ni Senador Zubiri, unang hakbang na dapat gawin ay tukuyin ang third-party agency na mag-iimbestiga ng mga skandalo sa korupsyon sa lahat ng mga politiko at appointed officials. Ayon kay Senador Migs, dapat mayroong komisyon o otoridad na titingin sa mga problema at magsagawa ng mas malalimang pagsisiyasat sa mga yaman at ari-arian ng mga opisyal ng pamahalaan. Isa sa mga maaari anyang maging investigador sa pagsusuri ng yaman ng bawat government official ay ang ombudsman. Okay guys, so sa part na to na naman, makikita natin, maganda, no? Okay po yung kanyang iniisip dito na may third party. Kumbaga, labas sa administrasyon ngayon, labas sa mga elected official o ano man, partido, o yung sinasabi nilang kung supporter ka, diba, nalimutan ko yung tawag doon. Diba, pag supporter ka o nasa partido ka na ganito, ganyan, na iniimbestigahan, kusa ka na, ikaw dapat nag-aalis ka sa sarili mo bilang investigador o bilang dyan. Basta yun, alam na ninyo. No, hindi ka dapat isa sa kabilang sa committee na mag-aalam sa sitwasyon ng grupo o ano man. Ito yung tinutukoy niya, Office of the Ombudsman. Sabi nga, ito ay yung kanyang naiisip na pupwede daw na tumingin dito sa
o mag-contact nitong lifestyle check. Tama ba ako? No? Kung yun yung ibig niya sabihin, wala problema, third party. Talagang maganda pong suggestion yun na hindi ma-influensyahan ng partikular na grupo o mismo ng administrasyon yung mag-iimbestiga. Pero ang tanong, no? Tama ba itong Office of the Ombudsman ang dapat, nararapat? Ang question dito, no, sila kaya ay wala rin kaya diyang no? Maging question sa atin mga Pilipino. Anong ahensya ng gobyerno, ano ang departamento ang walang korupsyon? Ano ang dapat, no? Saan? Paano yan, no? Sa akin, magiging question yan. Talaga ba? No? Kung isipin mo naman, no? Halimbawa, kung talagang guilty itong mga senador o iba pang mga nasa gobyerno at may magsasabi na, maganda, third party, Office of the Ombudsman ng mag-ano dyan. No? Sa akin, questionable yun. Yun lang naman yung sa akin, no? Baka mamaya, hindi natin alam kung ano ang mga relasyon ng mga tao. Diba? Kayo na po mag-isip doon. So, hindi manggagaling sa mga iimbestigahan din ang suggestion, ng mga suggestion kung ano, no? Pag-isip-isipan po dapat yan. Magiging bias ba yan? Diba? O hindi? Diba? Kasi lately lang, diba? Sa impeachment trial ni Sara Duterte, diba? Na-archive ngayon with the help of court, Supreme Court. Tama ba tayo? Through their influence sa Senate. Kasi, 'di ba? Sila ngay dapat nag-interpret ng ng batas. At ininterpret nila as merong bagay na butas ang impeachment kaya hindi dapat ngayon. So, may part po dun yung Supreme Court. I believe on that. No? Disclaimer lang and correct me if I'm wrong. Pero yan po yung pananaw ko dyan. Bilang isang mamamayang Pilipino, kagaya rin po ninyo na nakakakita ng video dito, nakakarinig ng mga balita. No? At ngayon, may suggestion po ang isa sa mga senador na Office of the Ombudsman daw. Isa daw sa pwede yan. No? So, patuloy natin pakinggan. Anyang maging investigador sa pagsusuri ng yaman ng bawat government official ay ang ombudsman. I think there should be a third party. Sa totoo lang kasi katulad yan, may investigation sa Senado, may investigation sa House of Representatives tungkol dito sa corruption scandals na nangyayari sa DPWH. Parang hindi tama na itong mga ahensya o itong Kongreso at Senado ang lead agency to investigate this. I think there should be a third-party agency that should be led by, of course, the investigators and government investigators and civil society. Pagkatapos ng mga investigasyon, sinabi ng senador na mahalaga rin na may managot at makasuhan sa lifestyle check na ito. Kung hindi, magiging tila isang ningas kugon lang ang mangyayari. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Alright guys, dito sa pagtatapos natin mga tol, no? Makikita natin. So yun nga mga tol, nakita po natin at narinig ang opinion po ni Senador Juan Miguel Zubiri matapos iutos po ng ating presidente na magkaroon ng lifestyle check sa mga government official, no? At ang kanyang suggestion ay okay naman, okay ang ano ng Pangulo at ang kanyang suggestion ay pupwede, no? May third party at ito po ay Office of the Ombudsman. Napaka very specific ng kanya pong suggestion. And now, nasa inyong pagpapasya, anong tingin ninyo dito sa suggestion po ni Senator Juan Miguel Zubiri, no? Kasi tayo na mga publiko, mga mamamayan ay nag-iisip, no? Sino pa ba dito sa mga ito talaga ang nararapat talaga mag-imbestiga? Sino ba talaga ang nararapat sa kanila? Ako, I believe mahirap na po magsalita ngayon
hindi po natin alam ang mga mangyayari. Kaya ipag-pray po natin na ating gobyerno ay maging matino, maayos, no? At huwag malagay sa katiwalian talaga at harapan, hayagan, no? Kahit pataguman na korupsyon ay hindi po dapat makita sa ating mga kababayan dito sa gobyerno, no? Kababayan din kasi natin sila, di ba? They are Filipino din. Filipinos. Knows. Alam, no? Tama ba? Anyway, kung ano mga masasabi mo sa video na to, ay comment down below. Patuloy natin pag-usapan yan sa comment section. Magre-reply tayo dyan as much as possible. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. And see ya ulit sa susunod na video.